Meron na ba kayong idea o alam kung sino-sino, ibig sabihin hindi lang isa o dalawa, ang nasa likod nitong isyu ng mga dating sundalo umano na mas kilalang Maleta Boys na ngayon ay dumadaan na at nakipag-ugnayan sa NBI para sa investigasyon? Sila ba ay talagang merong alam, voluntaring nagsasalita? O meron silang alam, pero inutusan sila na magsalita? Magkaiba po yun eh. Yung kasing voluntary, may alam sila pero voluntaring ginagawa, totoong pagmamahal at malasakit sa pera at bayan. Pero kung meron kang alam, pero inutusan ka lang, yung nag-utos sa'yo, merong ibang interes yun. Okay? Ngayon, meron pang isang posibleng nangyari. Walang alam, tinuruan lang. Walang alam, ginamit lang. Yun ang mas malupit. Yung gumagawa nung nasa likod nun, mas matindi ang interest nun. Pwedeng may pinagtatakpan, pwedeng gustong sirain ang gobyerno, pabagsakin ang gobyerno. Yun po yung mga anggulo. Kaya nga tinatanong, meron na ba kayong idea, alam nyo kung sino-sino ang nasa likod nito? Kasi sa ayaw at sa gusto, pabor man o hindi, diyan sa isyong yan, malaking-malaki po ang epekto sa ating lahat ng Pilipino itong isyong ito. Kasi pinag-uusapan na sa buong mundo na ganyang kalala ang korupsyon sa Pilipinas. Na ito naman ay nangyari hindi lang ngayon. Ngayon lang masyadong nabulgar kasi ang presidente mismo, Pangulong Marcos, ang nag-expose at nagsabing mahiya naman kayo. Ibig sabihin sagad na. Hindi na niya palampasin. Nabuko na lahat ang pang-aabuso sa Kongreso, sa Senado, mga kontraktor at taga-executive department. Pero ngayon, na humantong na ho sa isyu ng akusasyon dahil may mga dating sundalong nag-expose ng maleta na hindi natin alam kung ano yan. Pera ba talaga ang laman yan o basura? Kasi ang maleta madaling i-produce. Magpunta ka lang sa mall, punta ka lang sa Tutuban, maraming maleta dyan. Picturean mo lang yung maraming maletang naka-display, tapos palabasin mo, pinaglagyan ng pera, yun na yun. Kaya nga, yung mga option sinasabi ko na binabanggit natin dito, dapat nating alamin kung sino-sino yun. Yung mga nanggamit, nagpagamit, yun ay merong pananagutan. Kasi nasisira na. Magiging threat na sa national security, nakakasira sa ekonomiya, nakakasira sa tourism, at may malaking epekto yan sa kabuhayan ng mga Pilipino. Kasi kung matakot yung mga negosyante, hindi magdagdag ng kapital sa Pilipinas, talo tayo. Mga turistang gusto magpunta rito, nagdalawang isip na dahil naniwala silang ganong karagara palang korupsyon. Baka maging biktima ng korupsyon yung kailang pera na pocket money papunta rito sa Pilipinas. Ganong kasama ang epekto. Ngayon, kung sino man po yung nanggagamit dahil may masamang motibo, makonsensya po kayo kung meron kayo nun. Meron din kayong mga pamilya, asawa, mga anak, at siguro mga apo. Kawawa ang kabataan Pilipino. Ngayon, masyadong napolitika na kasi malapit na ho yung 2028 presidential, vice presidential, at national and local election. Kaya nagdudugtong-dugtong na posibleng may mga interes sa pampanguluhan ang mga maaaring nasa likod nito. Okay? Yun namang gobyerno na ang dating ay parang defensive lang dahil kasi sila yung nakaupo. Sila yung nagpapatupad ng batas, sila yung dapat mag-imbestiga. Sila ho yung inaakusahan. Kaya malaki ho ang epekto nito sa lahat ng Pilipino. Hindi lang sa Pangulo, hindi lang sa mga institusyon ng ating pamahalaan, mismong mamamayang Pilipino kasi nabulgar na napakatindi ng korupsyon sa ating bansa. Sa ibang mga bansa yung ganyan, hindi gaano pinag-uusapan kasi kasiraan talaga yan. Yung iba nga maaaring pinagtatakpan, panla. Yung iba naman talagang pinukukulong at kinokontrol ka agad, neutralize ka agad.
para walang ng masamang epekto. Dito sa atin, paulit-ulit yung mga pag-uusap, paggamit, nagpapagamit at ginagamit dahil sa kanilang mga interes. Ganon ang kasama. Tanungin nyo ang mga matitinong negosyante, mga matitinong business analyst. Marami ho sasabihin nila at alam nila kung ano ang masamang epekto nitong nangyayari. Pero hindi naman pwedeng basta ka lang magpapakulong kung wala kang ebidensya. Hindi naman pwedeng basta ka lang manghuhuli kung wala ring sapat na basihan kasi pwede kang balikan. Kaya napakahirap. Ang biktima ay laging mamamayang Pilipino. Pero mga Pilipino rin ang nagagamit o posibleng nagpapagamit doon sa may mga interes kung sinong nasa likod nito ng matinding mga paninira. Kasi hindi natin masasabi kung totoo o hindi itong kanilang mga paratang kasi under investigation na ho ng NBI ngayon. Nagsimula na sila. Kung ano ang magiging findings at recommendation ng NBI, ayun ho yung ating pagbabasihan kung tama o mali at may ebidensya ang paratang. Pag sinabi ng NBI, merong sapat na basihan ang kanilang mga akusasyon laban kung kanino, ipapay nila ang kaso sa Department of Justice. Pag sinabi nilang wala, ito'y paninira, politika lang, yun ho yung magiging basihan. Tayo naman, ako naman ay nagbabalit at nagahayag lang. Hindi naman ho tama yun na yung mga nagbabalita at tumatalakay ng ganitong issue, huhusgahan nyo, bibintangan nyo. Pati media, pati tayo, sinasabihan yung may maleta. Kaya nga wala ng kredibilidad yung maleta issue eh. Kasi lahat na lang na nagsasabi at hindi nyo pinapaniwalaan na kung sino dyan, sasabihin nyo may maleta. Nawala na. So yung kredibilidad ng ebidensya, kung totoo o hindi, apektado na. Kasi lahat na lang binibintang. Pati yung wala naman sa posisyon. Pati nasa pribadong sektor. Ano namang basihan at dahilan para bigyan ng maleta ang pribadong sektor? Wala namang authority sa gobyerno yan. Wala namang perang hawak yan ng pera ng gobyerno kasi nga nasa private sector. Mamamahayag man, political blogger man, or kung sino man. Kaya pagka binintangan ninyo ang hindi konektado sa gobyerno, walang posisyon sa gobyerno, nang tungkol sa mga maleta, basurang balita yan, basurang akusasyon yan, mapanira lang yan. Pero hindi ko naman po sinasabi na yung lahat ng nasa gobyerno na pinagbintangang tumanggap ng maleta ay totoo. Yan na nga yung subject for investigation, verification. Kaya kailangan makipag-coordinate ang mga nag-aakusa. Katulad ng ginagawa ngayon ng 18 dating sundalo. Inisalay-salay, sinuri na kung ano ang kailang pagkatao. Next week ay pupokus na sa laman, detalye ng kailang akusasyon. Totoo ba yun? May pera? Saan galing? At saan dinala? Doon ho yung proseso. Huwag natin pangungunahan dahil ang pag pinangunahan ng investigasyon, magiging speculation or fake ang dating. Please like and share.